Praise be Jesus and Mary. Are you discussing with one another what I said? A little while and you will not see me. And again, a little while and you will see me. You know, one of our experience, siguro, kayo din, no? Na-experience nyo na yung may nagtanong kayo, or one time, nalala ko, no? I think sa Bicol yata yun, no? O sa Cebu, no? Sabi nung friar na nakilala ko, siya yung yung guide namin. Sabi, Brad, malapit na ba? Oo, konti na lang, nandun na tayo. Konti na lang ba? Oo. Alam niyo po, inabot kami ng ilang oras bago nakarating. No? Konti na lang, di ba? Then, I remember yung yung pagbakuna. No? Sabi nung first time na babakuna, sabi, Nay, teacher, no? Masakit ba to? Hindi. Parang kagat ng langgam lang yan. Maliit lang yan. Diba? Tapos, pagkatapos ng injection natin, masakit ba, ma'am? Masakit, ma'am, teacher. Sabi mo, mas lang, langgam. Oo, pero malaking langgam. Di po ba? Minsan, no, in order to console others, no, or console ourselves, sabi natin, ay, maliit lang naman yan, sandali na lang naman yan, konti na lang naman. No? Naalala ko, no offend, isang sister, Father, ano yun? Punta ka ba sa Oo, magdala ka, konti lang itong magazine ba yun? Konti lang. O sige, pagdarihin ko, ma. No? Sabi mo, sister, konti lang. Isang na to. Sige na, Father. Konti lang yan. Hindi po ba? We use the word little, konti, sa Bisaya pa, gamay, sa Bicol, dikit. No? But in reality, it's not really small, but it is much or more. No? But we use it in order, as I have said, to console us, to give us the strength so that we might do it. No? Ganun din ang ginawa ni Lord sa mga disciples, no? Sa mga apostles niya. No? Sabi niya, a little while, no? Just to tell them that huwag kayong mag-alala. No? Kaya niyo yan. You can do it. No? Gaano man kahirap, no? Gaano man katagal, no? Sabi niya, kaya niya yan, no? Hindi ba? Sa mga magulang din, kaya mo yan, anak, no? Sabi ko, Nay, maliit na, maliit na yung tawag dito. Pag, yung namin, parang tawag dito, yung timbayata, no? Okay lang yan, no? Kaya mo yan, no? Hindi po ba? We use those things in order to encourage each other. Totoo naman, no? Kailangan nating i-encourage ang bawat isa, no? We have to tell not only ourselves but others that we can do it, no? Maliit lang, pero kaya mo yan. Kahit na malaki yan, sabihin mo, maliit lang yan. No? At alam nyo, ayan, thanks be to God sa Holy Spirit. Naalala ko yung, may napanood ako dun sa isang magandang video. Alam nyo yung sa psychology, yung wild horse effect. Ayan. Alam nyo yung wild horse effect sa psychology? Sino dito nakakaalam? Wild horse effect. Yung wild horse effect, no? Ito raw, yun yung mga kabayo sa Africa, I think South Africa, no? Na mayroong isang uri ng paniki bat, no? Na pagka dumapo doon sa kabayo at kinagat yung kabayo, no? Kasi nga, yun yung kanilang sinisip-sip yung
dugo ng kabayo. Ito namang kabayo, no? Yung sakit na kanya naramdaman, alam nyo, magtatakbo siya ng magtatakbo. Tagadig, no? Hanggang sa hingali na siya, wala na siyang hangin at mamatay. Pero sabi ng mga scientifico, ng mga scientists, yung kagat ng bat, hindi naman talaga nakakamatay yun. Pero bakit saan namatay yung kabayo? Sa kagat ng paniki? Hindi. Dun sa kanyang reaction, dun sa kagat. No? Maliit man lang yung kagat na yun, no? Ginawa niya, no? Para bang grabe na para sa kanya, kaya nagtatakbo siya hanggang sa mawalan na siya ng oxygen, hanggang sa mamatay na siya. Alam niyo po, brothers and sisters, ganun din minsan sa atin. No? Kapag yung isang problema, yung isang bagay na hindi maganda, imbis na maliit lang, pinalalaki natin. No? Meron tayong magnifying glass sa ating buhay. Ang liit-liit, pinalalaki natin. Sinabi lang ni Father ganito, grabe naman niya si Father, di ba? Pinalalaki. Maliit lang na sinabi, na-discourage ka na, ayoko na. Magpupunta niya, sinabi na. Small things, no? Maliit, malaking bagay sa atin, pero sa totoo sa'yo, maliit lang naman, no? It is small. No? Kaya alam nyo, totoo yung wild horse effect. No? At maraming tao na-stress, nadidepress dahil dito. Maliit lang naman yung, of course, hindi ko sinasabing maliit, no? Pero minsan yung problema nandiyan, pero pinalalaki. Yung hindi pagkakasunduan, palalakihin. Yung mga hindi magandang sinabi, palalakihin. No? Which is bad. No? Hindi tama. Hindi po ba? No? And we have to really, no, ask the Holy Spirit to help us. No? Just like I told the saint we celebrate today, Saint Pope Paul VI. No? He was the one who closed the Second Vatican Council. And you know, the good thing that Pope Paul VI did in closing the Second Vatican Council is proclaiming the title of Mary, Mother of the Church. No? Sabi ni Pope Paul VI, ang simbahan, no? Of course, the Pope did not deny that the Church is going to a journey in this generation. But, see, what the Pope did, no? He did not magnify the difficulties there. No. He said, we can do it with the help of Mary. No? Alam niyo, marami bumabatikos kay Pope Paul VI dahil sa liturgy, but they forgot what great contribution Pope Paul VI, Saint Pope Paul VI gave to the Church. Especially Humanae Vitae, di ba? The controversial Humanae Vitae regarding abortion, contraception, that's come from Pope Paul VI. No? Marialis Cultus, no? Beautiful document. We try to read that of Pope Paul VI, Saint Pope Paul VI, where he's talk about Mary. No? How Mary, sabi nga niya, see what did Pope Paul VI say? You cannot be Catholic if you are not Marian. That comes from him. No? And see how different we are from the saint. No? Yung mga santo, no? They took reality as it is, accepted, and offer it to the Lord. They did not magnify it, enlarge it. No, hindi. They accept it and offer it to the Lord. Yun dapat. No? Kung may mga nangyayari sa buhay natin, problema man yan, offer it to the Lord. Lord, itong problema ko. Lord, anong pambayad ko sa
kuryente, sa tubig. Lord, no, tulungan mo ako. I offer it to you. Wala. No? Yung iba, may problema na nga, hindi pa magdadasal. Yung iba, may pinagdadaanan na nga, hindi pa magsisimba. So what will happen? Ayun. Gimagnify na yung kanyang problema. No? Parang yung may palabas, pasan ko ang daigdig. Ayan. Sabihin, pasan daw niya yung daigdig. No? Dahil dun sa kanyang problema. But it is really not that big. No? Sana po, let us ask St. Pope Paul VI that we should be aware of this so-called wild horse effect. At tulungan tayo na huwag tayong mahulog dito sa sakit na ito. No? That we magnify things, but offer it to the Lord. No? Hingin natin kay St. Pope Paul VI na magtiwala tayo kay Lord. Magtiwala tayo kay Mama Mary, our Blessed Mother. Praise be Jesus and Mary.